Magandang araw mga kababayan, at nandito na ang puwersa ng ating mga kababayan Pilipino na handang protektahan si Senator Rodante Marcoleta at ang iba pang mga senator, kasama na mga kababayan ang protektahan yung seguridad ng Brave 22 Marines. Kasi ngayon 22 na yung lumabas ng mga dating sundalo, dahil nga nakaraan is 2018 at nadagdagan ho ng 4. Naku, grabe mga kababayan, buong puwersa na ito na magkikilos protesta. At ito nga mga kababayan, ang sinasabi ho na arrest warrant laban kay Senator Rodante Marcoleta. Nako po, mas matindi ho ito kasi nga kapag tinangka nila talaga na hulihin si Senator Rodante Marcoleta ay talagang malaking gulo, dahil malaking organization o malaking maraming miyembro ang Iglesia ni Cristo, na kung saan ay hindi ho ito papayag na arrestuhin si Senator Rodante Marcoleta. At may usap-usapan pa mga kababayan na tatangkain na pasukin yung sentro templo ng Iglesia ni Cristo diyan sa Quezon City, diyan sa may bahagi ng Tandang Sora. Nako po, ilang beses na may nagtangka niyan, ilang presidente na, pero hindi ho sila nagtagumpay. Lalo pa ngayon, mas dumami ho ang miyembro ng INC at panigurado ay mabibigyo ho sila. Lalong lalo na ay sinasabi, may mga kumakalat hong balita na nandyan daw di umano ay itinatago si Senator Bato de la Rosa. Ako, masasabi ho natin baka nagkakamali ho sila. Tsaka hindi yan basta-basta magtatago si Senator Bato dyan sa bahagi ng sentro templo ng INC, at hindi ho yan papayagan. Pero itong gusto nila mangyari na arrestuhin si Senator Marcoleta, sa anong kaso? Kaso na ikinaso nilang plunder. Ano bang ginawang kalukuhan ni Senator Marcoleta? Ba't kinasuhan nila ng plunder? Ang katotohanan mga kababayan, ginagawa nila ito dahil gusto nilang pigilan si Senator Rodante Marcoleta na mag-expose pa at patuloy ang investigasyon ng maanumalyang nakawan sa ating gobyerno, kung saan mga kababayan hindi lamang 1,000 piso, 100,000 milyon ang pinag-uusapan ho dito. Bilyones mga kababayan, at umaabot pa ng trilyon, no? Grabe, napakalaking halagang pera na pinaghati-hatian ng mga buwaya, at hanggang ngayon ay hindi pa nakukulong. Yung sinasabi nga nilang di umano na mastermind dito si Martin Romualdez ay hindi pa nakukulong, kahit nga may kaso na ho ito at sinampahan na ho ito ng kasong plunder. At yung ibang mga senador naman ay hindi rin nakulong, lalong-lalo na si Quezon, si Judas Escudero at si Judas Villanueva. Bago na ho ang pangalan nila mga kababayan, si Jude Villanueva at si Jude Escudero. Hindi ho pa sila na bibigyan ng arrest warrant, na kahit ho ay nauna ho silang sampahan ng kaso. At itong pati si Martin Romualdez mga kababayan ay hindi pa rin nabibigyan ng arrest warrant, kahit napakatagal na ho na sinasabi ng Jesus, no? Hindi si Jesus na ating Panginoon, kundi si Jesus Crispin Remulla. Sinasabi ni Remulla mga kababayan na hinog na nga at kailangan ng pitasin, kasi hinog na nga yung kaso laban dito sa ilang mga senador na bumaligtad. Naging Jude na ho sila, Jude Villanueva at si Jude Escudero. Ang tanong ng taong bayan ngayon, nasaan yung arrest warrant? Kaya naman nagkagalit talaga ang sambayan ng Pilipino, at mas gusto pa nilang unahin yung mga nagsasalita, nagbubulgar ng patungkol sa mga maanumalyang korupsyon sa ating bansang Pilipinas, kaysa doon sa natukoy na mga kumuha talaga ng pera. Kasama na ho dito mga kababayan, itong mga engineer na nagsauli ng mga milyones, no? Nagsauli ho sila ng milyones. Ibig sabihin talaga mga kababayan, totoo yung sinasabi. Pero ito mga nagsauli ng pera, dapat kasuhan din ho ito. Hindi pwedeng nagsauli lang sila ng pera. Kailangan may kaso din ho sila, diba?
Ito si Joel, hindi si Joel 'to, eh, 'no, si Jude Villanueva mga kababayan, ito ay makakasuhan din ho. Hindi papayag ang taong bayan na hindi ho makasuhan itong si Jude Villanueva dahil 'no, na ang akala ni Jude Villanueva na sumanib na ho siya sa puwersa o sa block ni Gatchalian ay mawawala na ho yung kaso niya. Ito man ay babasura ng ombudsman kasi nga magkakakampi ho sila, pero hindi pa rin sila makakatakas sa galit ng taong bayan kung saan sabi ng ilang mga lawyers, ilang mga grupo ay magpa-file ho sila ng kaso laban kay Villanueva, no? Kay Jude Villanueva nang sa gano'n ay talagang makahimas-rihas na naman ito. At ngayon dahil do'n sa ginawa ho ni Jude Villanueva mga kababayan, napakaraming miyembro ng Jesus is Lord ang tumiwalag, hindi na nagsimba sa kanilang simbahan dahil dito sa naging aksyon at kilos ni Jude Villanueva, kung saan ayon sa mga miyembro ng Jesus is Lord ay iba yung sinasamba ni Jude Villanueva. Imbis na yung Panginoon, si Jesus Crispin Remulla, mga kababayan, yun ang sinasabi ho nila. Imbis na si Jesus na talagang ating Panginoon ang kanyang paglingkuran, ay hindi, si Jesus Crispin Remulla, no? Yan ang sinasabi ng taong bayan. So nako, mas marami pang mangyayaring pagkilos mga kababayan dahil inaantay pa natin kung kailan posibleng kikilos din itong Iglesia ni Cristo na kung sakali na iserve ho nila ang warrant of arrest laban kay Senator Marcoleta. Nako, napakalaking gulo ho ito. Lalo pa nung nakaraang araw ay nagkaroon ho ng tension sa bahagi ng Kamang Krami dahil nga ay nagtuturuan itong mga opisyal ng CIDG PNP kung sino ang magsaserve ng warrant of arrest dahil alam naman ho natin ang ilang opisyal ng PNP ay miyembro din ng Iglesia ni Cristo. So nagtuturuan ho sila kung sino ang magsaserve ng warrant of arrest kay Senator Rodante Marcoleta, at kung gagawin ho nila yan baka magkakagulo talaga dahil alam naman ho natin na hindi naman papayag yung miyembro ng Iglesia ni Cristo na hulihin itong si Senator Marcoleta dahil wala naman talaga totaling kasalanan ho ito. Ang naging kasalanan lamang ho nito ay protektahan ng taong bayan, expose ang matinding korupsyon sa ating bansang Pilipinas, pero gusto nilang patahimik nang sa ganun ay hindi malaman, hindi mapangalanan, hindi ma-expose, hindi malaman ng taong bayan na sila pala yung mga politiko na nagkamal ng salasalapi mula sa kabanang bayan. Kaya naman talagang gagawin nila ang lahat nang sa ganun ay hindi ho mabulgar ang kanilang pagkakakilanlan, hindi ho matuklasan ng sambayan ng Pilipino na sila yung matinding kurakot na politiko na tinutukoy ng ilang mga individual na kung saan ay naghati-hati sa pera ng taong bayan.